Exodo 9, 1 hanggang 35. Kaya sinabi ni Jehovah kay Moises, pumunta ka sa Paraon at sabihin mo ito, ang sinasabi ni Jehovah na Diyos ng mga Hebreo. Payagan mong umalis ang bayan ko para makapaglingkod sila sa akin. Number 2. Pero kung hindi mo pa rin sila papayagang umalis at pipigilan mo sila. Number 3. Sasalutin ng kapangyarihan ni Jehovah ang mga alaga mong hayop na nasa parang. Magkakaroon ng napakatinding salot sa mga kabayo, asno, kamelyo, bakahan at kawan. Number 4. At ipapakita ni Jehovah ang pagkakaiba ng mga alagang hayop ng Israel at mga alagang hayop ng Ehipto, at walang makapapantay sa mga alagang hayop ng mga Israelita. Number 5. Nagtakda rin ng Paraon si Jehovah nagsabi, bukas gagawin ito ni Jehovah sa lupain. Ginawa nga ito ni Jehovah kinabukasan at namatay ang lahat ng uri ng alagang hayop ng Ehipto. Pero walang isang mang namatay sa alagang hayop ng Israel. 7. Nang magsugo ang Paraon ng mga lingkod niya, nalaman niya walang mga namatay sa alagang hayop ng Israel, pero manhid pa rin ang puso ng Paraon at hindi niya pinayagang umalis ang bayan. Pagkatapos, sinabi ni Jehovah kina Moises at Aaron, punuin ninyo ng abo mula sa pugon ang kamay ninyo at isasaboy iyon ni Moises sa hangin sa harap ng Paraon, at iyon ay magiging pinong alabok sa buong Ehipto, at iyoy ay magiging nagnanaknak ng mga pigsa sa mga tao at hayop sa buong Ehipto. Kaya kumuha sila ng abo sa pugon at tumayo sa harap ng Paraon, at isinaboy iyon ni Moises sa hangin, at iyo'y naging nagnanaknak ng mga pigsa sa mga tao at hayop. Number 11. Nagkaroon ng mga pigsa ang mga mahikong saserdote at ang lahat ng Ehipsyo, kaya hindi makaharap kay Moises ang mga mahikong saserdote dahil may mga pigsa sila. Pero hinayaan ni Jehovah na matigas ang puso ng Paraon at hindi ito nakinig sa kanila, gaya ng sinabi ni Jehovah kay Moises. Pagkatapos, sinabi ni Jehovah kay Moises, bumangon ka ng maaga bukas at tumayo ka sa harap ng Paraon at sabihin mo sa kaniya,
ito ang sinasabi ni Jehovah na Diyos ng mga Hebreo. Payagan mong umalis ang bayan ko para makapaglingkod sila sa akin. Kung hindi, ang lahat ng salot na ipadadala ko ay pipinsala sa iyo, sa mga lingkod mo at sa bayan mo, para malaman mong walang sino man ang tulad ko sa buong lupa. Kung tutuusin, pwede kong gamitin ang kapangyarihan ko para padalan ka at ang bayan mo ng matinding sakit at nabura ka na sana sa lupa, pero pinananatili kitang buhay sa dahilang ito para makita ko sa iyo ang kapangyarihan ko at para ipahayag ang pangalan ko sa buong lupa. Patuloy ka pa ring magmamatigas at hindi papayag na umalis ang bayan ko. Bukas sa ganitong ring oras, magkakaroon ng napakatinding pag-ulan ng yelo at wala pang nangyayari katulad nito sa Ehipto mula ng araw na matatag ito. Kaya ipaalam mo sa mga tao na kailangan nilang isilong ang lahat ng kanilang alagang hayop at pag-aari na nasa parang, ang bawat tao at hayop na maabutan sa parang at hindi maipasok sa bahay ay mamamatay kapag umulan ng yelo. May mga lingkod ang paraon na natakot, sinabi ni Jehovah. Kaya agad nilang pinapasok sa bahay ang mga lingkod nila at isinilong ang kanilang mga alagang hayop. Pero hindi pinansin ng iba ang sinabi ni Jehovah at pinabayaan lang ang mga kanilang lingkod at alagang hayop. Sinabi ngayon ni Jehovah kay Moises, iunat mo ang kamay mo tungo sa langit para umulan ng yelo sa buong Ehipto, sa mga tao at hayop at lahat ng pananim sa parang na lupain ng Ehipto. Kaya itinaas ni Moises ang tungkod niya tungo sa langit at si Jehovah ay nagpahulog at nagpaulan ng yelo at may apoy na bumagsak sa lupa. Patuloy na pag-ulan ng yelo si Jehovah sa Ehipto. Na nagpaulan si Jehovah ng yelo sa Ehipto. Umulan ng yelo at kasabay nito mayroong ding apoy. Napaka lakas nito. Wala pang nangyayari katulad nito sa lupain ng maging isang bansa, ang Ehipto. At napinsala ng pag-ulan ng yelo ang lahat ng nasa parang sa buong Ehipto, mula sa tao hanggang sa hayop, at sinira nito ang lahat ng pananim at puno sa parang. Sa lupain lang ng Gosen na kinaroroonan ng mga Israelita, hindi umulan ng yelo. Kaya ipinatawag ng paraon sina Moises at Aaron at sinabi, nagkasala ako sa pagkakataong ito. Si Jehovah ay matuwid. Ako
at ang bayan ay mali. Makiusap kayo kay Jehovah na patigilin ang pagkulog at ang pag-ulan ng yelo, at papayagan ko kayong umalis at hindi na kayo pipigilan. Kaya sinabi ni Moises, paglabas ko sa lungsod, itataas ko ang kamay ko sa harap ni Jehovah. Hihinto ang pagkulog at titigil na ang pag-ulan ng yelo, para malaman mo na ang lupa ay kay Jehovah. Pero alam kong ikaw at ang lingkod mo ay hindi pa rin matatakot sa Diyos na si Jehovah. Ano yan? At napinsala ang lino at sebada, dahil sa sebada ay may uhay, at ang lino at ay nagsisimula ng mamulaklak. Pero hindi nasira ang trigo at ang espelta, dahil huling tumubo ang mga iyon. Umalis si Moises sa harap ng Paraon para lumabas ng lungsod, at itinaas niya ang kamay niya sa harap ni Jehovah, at huminto ang pagkulog at ang pag-ulan ng yelo, at tumigil ang pagbagsak ng ulan sa lupa. Nang makita ng Paraon na huminto na ang pagbagsak ng ulan, ang pagbagsak ng yelo at ang pagkulog, muli siyang nagkasala at pinatigas ang kaniyang puso. Siya at ang mga lingkod niya patuloy na nagbatigas na ang puso ng Paraon, at hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita gaya ng sinabi ni Jehovah sa pamamagitan ni Moises. So hanggang dito po muna tayo, no? Pasensya na po kayo na matagal nang hindi nagbasa ng Biblia. Bagaman tinatamad po tayo, patawarin tayo ng Panginoon Diyos, no? Pasensya na rin kayo sa pagbabasa ko, no? Ang pinopoint ko po dito, kahit nahihirapan akong bumasa, pinipilit pa rin nating basahin. Para hindi sa inyo o para sa sarili ko man lang. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.